Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Tuloy-tuloy na solusyon kontra baha sa Central Luzon. Personal na nag-inspeksyon kahapon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan. Binisita rin ng Pangulo ang ilang mga residente sa evacuation centers sa Pampanga, sa Bacolor Mini Convention Center at Integrated School Evacuation Center. Pagkatapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital kung saan personal niyang ipinaabot sa iba't ibang LGU ang immediate, medium, term at long-term solutions kontra baha. Isa sa nakikitang immediate solution ay ang agarang pag-repair sa mga nasirang mga infrastruktura na makakatulong sa pagresolba sa baha na siya namang sasabayan ng declogging, desilting at dredging operations. Patuloy din ang pag-monitor sa mga ito upang masiguro ang tibay at bisa ng mga proyekto. Pinag-aaralan na rin ng pamahalaan ang pagtatayo ng 5 dam sa Sabo River sa Nueva Ecija bilang isa sa mga long-term solutions kontra baha. Ang isa pang tinitignan, lunas, ay ang pagtatayo ng isang 100-kilometer dike na inaasahang aabot hanggang Pilar, Bataan na siya namang makakatulong na resolbahin ang pagbaha dulot ng tubig galing sa Manila Bay. Satisfied naman ang Pangulo sa naging pagtugon ng pamahalaan nitong sa kasagsagan ng sama ng panahon sa Central Luzon. Bago matapos ang situation briefing, namahagi si Pangulong Marcos Jr. ng aabot sa 220 million special financial assistance mula sa Office of the President na gagamitin upang tugunan na ang pangangailangan ng mga binahang residente. Nakatanggap ng tig 30 million pesos ang lokal na pamahalaan ng Pampanga, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Samantala ay tig 15 million pesos ang ipinamahagi sa mga bayan ng Kalumpit at Hagonoy, Bulacan, habang 10 million pesos naman sa lalawigan ng Aurora. Sa kanyang panayam, matapos ang situation briefing, binigyan diin ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng malakas na pag-ulan sa Pilipinas. Nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin in the immediate term, in the medium term, and in the long term. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aking tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. This is the long-term plan sa kasalukuyan na pinag-aaralan ngayon natin. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang healthcare, pinadala ng pamahalaan ng national government, ang lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan, hanggang nangangailangan yung tao, binibigyan natin silang lahat ng mga kanilang pangangailangan. So we will continue to monitor, we will continue to do everything that we can so that we will mitigate the effects of this very strong rain and the flooding that follows it. Punong-puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw upang masigurong mabibigyan ng sapat na serbisyo ang mamamayang Pilipino. Kaninang umaga, personal na nag-inspeksyon si Pangulong Marcos Jr. sa e-mobility readiness through the Department of Science and Technology Program sa Caloocan City. Binisita ng Pangulo ang MD Juan Enterprises Incorporated na isang all-Filipino automotive parts manufacturer na gumagawa ng jeep body tubes, kits at body parts, automotive accessories at marami pang iba. Ang MD1 na beneficiary ng Small Enterprise Technology Upgrading Program 4.0 o Setup 4 ng DOST ay sumusuporta sa jeepney modernization efforts ng pamahalaan. Pagkatapos ito, personal na nasaksihan ng Pangulo sa Taguig City ang lagdaan ng kasunduan sa pagitan ng St. Luke's Medical Center at ng PhilHealth. Layunin nitong mas palawakin pa ang access sa mga Pilipino, ang dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga pamilyang hirap
sa gastusin. Sa ilalim ng kasunduan, mas lalo pang palalakasin ang co-payment policy at isusulong ang universal healthcare sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Makatutulong din ito upang mas maraming kwalipikadong PhilHealth members ang makakakuha ng kinakailangang gamot ng hindi labis na nakakabigat sa gastusin. Sa kanyang mensahe, hinihikayat din ng Pangulo ang iba pang ospital sa bansa na suportahan ang PhilHealth at ang no co-payment policy para siguruhing walang Pilipino ang mapagkakaitan ng gamutan dahil lang sa kakulangan sa pera. Mamayang hapon naman ay nakatakdang mag-courtesy call si Ms. Gwyneth Dorado kay Pangulo Marcos Jr. matapos ang kanyang tagumpay sa South Korea na nagdala ng karangalan sa Pilipinas. Hinirang na second place si Ms. Dorado sa Sing Again 4 television singing competition sa South Korea. Matapos ang courtesy call ay inaasahan ding pangunahan ng Pangulo ang muling pagbubukas ng Coconut Palace sa Pasay City. Muling makikita ang kagandahan ng arkitekturang Pilipino na ipinamalas sa Coconut Palace na itinayo noong 1978 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Ipinaayos ito muli ni First Lady Liza Marcos upang maiwasan ang pag-deteriorate at mawala ng halaga nito. Alagaan natin ang yamang iniwan sa atin noong pang dekada 70. This administration remains committed to making quality healthcare accessible and affordable to more Filipinos. PhilHealth is a key part of that commitment. For a patient, this can mean less time worrying about whether treatment is within reach, more time focusing on getting better. For a family, it can mean relief from the fear that one medical emergency can consume the savings. Together, let us ensure that no Filipino is denied the care that they need only because of financial hardship. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, will the President order an independent investigation regarding doon sa confrontation between PNP, HPG, tsaka ng taga Bureau of Customs? Tiwala po ang Pangulo sa dalawang ahensya, sa PNP at sa BOC, na kaya po nilang imbestigahan na maayos at ng makatarungan ang nangyari sa pagitan ng dalawang ahensya. Sa ngayon po ay nagsagawa na po ng paunang pag-iimbestiga ang PNP at ang mga involved di umano na HPG personnel ay kasalukuyan po na-relieve at patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Hindi po hahayaan ang dalawang ahensya na sa kanilang parehong panig ay magkaroon ng mga hindi kanais-nais na mga personnel. So kung mayroon man silang pagkakasala at mayroon pang aabuso na naganap at nagawa, dapat lamang po nila itong panagutan. Pero Yusek, may binigay pambaliwanag ang halimbawa ang PNP, HPG, particularly yung HPG Natural Capital Region sa Palacio, sa kung bakit sila nandun sa area since HPG National Capital Region nga eh. Pagkatapos, sa Bulacan nangyari yung sinasabi naman ng BOC na meron silang destruction ng mga smuggled cigarettes. Nakausap po natin mismo si General Natates at yan po ang isa sa kanilang tinitignan dahil kung meron mang pang-aabuso nga po di umano, kung meron man, ay kinakailangan silang managot. So hindi po hahayaan na ang mga tao na involved, kung meron man silang kasalanan, ay hindi mananagot. So kailangan sila managot, kung dapat na matanggal sa posisyon, ay dapat gawin. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. USEC DOE said the removal of system loss charges will require 7 billion pesos in total and that they're looking at sourcing the fund from our national fund or mangungutang daw po. Do we have enough to shoulder this removal or mangungutang po tayo talaga? Actually, nakausap po natin mismo si Secretary Sharon at inalam natin kung ano tong kanyang magiging proposal. Sa ngayon ay pinag-aaralan din po pati po ng DBM at ayon po kay Secretary Sharon, maaari po itong grant, maaaring loan o maaaring government spending. Sa ngayon po ay wala pang kategoryang masasabi kung paano ito mapopondohan pero doon po ang papunta ng programang ito.
Next question po, Kenneth Pasyente, PTV4. Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, sa ngayon nasa full bed capacity na po ang NKTI dahil po sa surge ng leptospirosis. Ano po yung direktiba ng Malacanang sa DOH para tugunan po ito? Alam naman po natin, ang isa sa pinakamahalaga na tinututukan po ng Pangulo ay ang kalusugan. Kaya po alam din po ng ni Secretary Mercado ng DOH kung ano ang dapat na gawin para mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nagsasuffer ng leptospirosis. So nagkaroon po ng ang PGH na statement na sila po ay tutulong kung kinakapos po talaga ng espasyo or bed capacity ang NKTI, nandiyan po ang PGH, at kung may mga pasyente na hindi naman nagsasuffer ng leptospirosis, maaari naman silang lumipat sa PGH. So makikipagtulungan po ang PGH sa NKTI. Next question po, Harley Valbuena, IBC 13. Hi, Yusek. Yusek, President Marcos Jr. ordered to boost support for the middle class. Will there be any new programs under this aside from the proposed expansion of income tax exemption and the other existing programs? Kanina po ay tumaas muli ang presyo ng langis, so baka po pwede na makonsider na isama na sa fuel subsidy yung private motorists. Sa ngayon po, nakita po natin at nadinig natin kung ano po ang mga programa na nais na ipatupad ng Pangulo. So iisa-isahin muna po ito dahil ito po ay sa ngayon po ay ongoing ang pag-aaral at pati yung pagsasagawa ng batas patungkol dito para maibsan ang mga kababayan natin sa mabigat na dalahin patungkol sa mga buwis. At sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan yung sinasabi yung fuel subsidy para sa mga pribado na motorista. Hindi po pa siya napag-uusapan sa ngayon. Next question po, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Yusek, gusto ko muna pupuntahan yung naging testimonya ni Gina Acosta, yung former Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. During the impeachment trial, nagkaroon po ng exchange si Acosta and si Senator Judge Amy Marcos, kung saan po sinabi niya or she clarified whether Vice President Sara Duterte personally handled or took any of the confidential funds na dinisburse niya, or katabi niya daw ba si Vice President Duterte habang ginagawa niya yung mga report or dokumento regarding this funds. But sabi po ni Acosta, she never saw the Vice President take or keep any of the money. Siguro po in this kind of exchange, how does the palace view ito pong line of questioning ni Senator Amy? Karapatan naman niya po magtanong bilang judge, pero makikita niya po kung saan papunta yung kanyang tanong. Unang-una ay nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million, ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel La Chica, pagdating sa OVP. So ang ibig sabihin nito, ang may command, ang may control, ay walang iba, kundi si VP Sara. So hindi kailangang makita ng SDO personally kung nahawakan physically yung pera. Di naman kailangan hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito. At muli, makikita dito ang control, ang command ay nanggagaling sa Vice Presidente at yun mismo ang inamin ni SDO or rather ex-SDO ng OVP na si Gina Acosta. Hindi siya nagpatumpik-tumpik na aminin na ang lahat ng nag-utos nito ay walang iba kundi si Vice Presidente. So para po sa palasyo, na-establish talaga yung accountability ni Vice President Duterte pagdating dito sa paggasta ng confidential funds. And I just want to go to this particular answer ni Acosta na naging paulit-ulit recurring during the trial. Yung nag-rely siya kay Colonel La Chica, siya pong nag-implement sa ground at wala siyang kinalaman doon. And all the information, according to La Chica, ay confidential kaya hindi niya na-relay kay Acosta. Is there a need to further investigate La Chica's role in the
implementation of confidential funds. Kasi sabi naman po ng AFP today ay hindi na po sila, tinigil nila yung investigation sa AFP part pero pinapaubaya na nila sa ombudsman itong kay La Chica. Okay, nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi naman di sumuko ang AFP, pero mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds. At ang sabi niya ay, again yung kay Acosta, sinabi niya, Sabi niya po nag-rely lang paulit-ulit, okay. paulit-ulit na nag-rely kay Colonel La Okay. Chica. Dito ay makikita ng sambayan ng Pilipino kung paano naging dikahon ang sagot ng witness. Paulit-ulit, kahit sa ang daling tanong, doon pa rin at doon at iikot ang sagot niya. So, yun lang ang kailangan niya sagutin. The rest, pag hindi niya na alam, sasabihin niya hindi niya naiintindihan or hindi niya alam. Pero lumalabas pa rin ang totoo dahil itinuro niya pa rin si VP Sara at saka si Colonel La Chica. So, makikita dito na ang kinuhang SDO, since at the time na mayor, di umano, si Vice Presidente, lumalabas na since then, yung SDO niya ay hindi marunong mag-liquidate. Mukhang since then, at the time na mayor siya na marami naman natanggap na confidential fund, ay hindi nagli-liquidate ng naaayon sa rules. So, yun yung nakita nating pattern, yun yung isa sa mga na-reveal dito. So, paano magkakaroon ng magandang liderato kung ang mga pondong ito sa ganito pa lang na halaga ay mahihirapan na silang i-account. Tandaan natin, this is a public funds and this confidential fund is part of public funds. So, kapag hindi ito na i-account ng mabuti at hindi naman ito sa ngayon na papasinungalingan ng Vice Presidente na siya talaga ang nakakuha ng pera upang gamitin sa kanyang pagpoprotekta, pansariling pagpoprotekta, at siya ang nakapirma sa liquidation report. So kapag hindi na si ayos mabuti at nawawala ang mga dokumento, ang ibig sabihin niyan may prima facie evidence na ito ay nagamit ng personal. On another topic lang po, Yusek, may panukala rin po, or sabi po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, that they are considering proposals to ban Facebook following, or yung Meta, following po yung deadly violence sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga. Ano po ang posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform? Kung kinakailangan po, at ito po ang napag-aralan kasi marami po talagang hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin sa ibang klase ng social platform at sa social media, kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform, at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news. Kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Quick follow-up lang po. So open po ang Palace on this proposal, pero paano naman po yung magsasabi na this could curtail free speech or freedom of expression? Iba naman po kasi yung fake news. Iba naman po kasi yung ikaw ay naglalahad lamang ng iyong opinion, kritiko ka, hindi po yan pinagbabawalan. Wala pong pinagbabawalang kritiko. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Ang hindi lamang po natin matatanggap at lalong-lalo nang hindi matatanggap ng Pangulo ay ang paglaganap ng fake news. Kasi pag fake news po ang umiral sa atin at ngayon tayo ay nabubuhay sa fake news, paano na po ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan at kinabukasan mismo ng ating bansa kung puro fake news tayo mabubuhay. Next question po, Ivy Reyes, Billionaire. Ma'am, quick follow-up lang po. So Malacanang supports the idea of banning Facebook? Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin,
open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan. Okay po. Ma'am, quick follow-up on the impeachment lang po. So from your responses na tinuturo ni Acosta si VP Sara, is Malacanang saying that these admissions are enough to convict the Vice President for Depe- this article? Depende po iyan sa magiging desisyon ng mga judges. Lagi naman nila sinasabi na ito ay politika at mukhang hindi sila pupunta sa ebidensya. Pero ang mga kababayan natin, mas marami ang gusto na ebidensya ang gamitin kaysa sa issue ng politika. Kasi kapag ebidensya ang ginamit natin, mas matutugunan natin unang-una ang due process, justice, at kung ano ang nararapat at magiging benepisyo nito sa ating bansa at sa taong bayan. Yusek from Rafi Ayeng of Daily Tribune po. Nananawagan po ang mga seaman na hindi nakakakuha ng kanilang seaman's book at iba pang dokumento matapos mahak ang system ng Marina. Tanong po nila kailan daw po ito maiisaayos at ano po yung latest update from Marina at may mga na-compromise daw po bang data ng mga seaman sa nangyaring hacking? Sa ngayon po ay nakikipagtulungan ng DICT sa Marina dahil totoo pong nangyari po ito. At nais po nilang mapabilis ang pagtugon dahil marami po tayong maaapektuhan ng mga seafarers. So sa ngayon po ay ibabato ko mismo ang pinakadetalye sa DICT kay Secretary Henry Aguda. Huling magtatanong po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we just have an update about the request of US to extradite Pastor Apollo Quebuloy? Meron na po bang, ano na po yung naging resulta ng meeting? Sa ngayon, ang DOJ ay kasalukuyan pa pong binubusisi, inaaral, ina-assess ang bulto-bultong dokumento na naipasa sa kanila. At hindi pa po sila halos tapos dahil sa napakaraming dapat pag-aralan. Ang isa sa pag-aaralan po nila ay kung yung identity mismo ng nire-request for extradition ay mismo si Pastor Quebuloy. Pangalawa, kung meron double criminality, kung ang mga kaso na kanyang kakaharapin sa US ay maituturing din na kaso na ating pinipinalize dito sa ating bansa. So, hintayin po natin kung ito ay kung kailan matatapos, pero alam nila na ito ay agaran na dapat magkaroon ng desisyon. So, medyo makapal lang daw po at bulto ang mga dokumentong kanilang binabasa sa ngayon. Follow-up daw po si May follow-up si? Okay. additional question po, Ivan Mayrina, GMA. Ma'am, regarding the impeachment, day 18 na ho ng trial ngayon, baka may na-share na ang Pangulo on his thoughts about the ongoing trial. Kahapon nagkita kami. Nakita nyo, nasa Pampanga tayo. Pero wala siya nabanggit tungkol sa impeachment. To reiterate Ivy's question, do you think the prosecution has done enough to merit conviction? Sa ngayon Based po, on one, at least on this particular article. okay, ayon sa palasyo, in a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Chica, na sila ang nag-control ng pondo para sa confidential funds. Pinakahuling tanong po, Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Kanina po nagpa-press con si Bulacan Governor Daniel Fernando saying na he doesn't know of 41 billion pesos worth of flood control projects in the province because the DPWH has not coordinated yung mga projects po niya sa provincial government. Ano po yung masasabi po ninyo dito? Well, hindi po natin siya ma-judge kung ano po ang maaari niyang alam at hindi niya alam. Dahil kahit naman po yung Pangulo nung siya ay nagkaroon ng inspection, ay doon lamang din niya nakita at nadinig mula doon sa isang barangay official na yung mga proyekto ng DPWH, lalong-lalo na sa panahon ni dating Pangulong Duterte at umabot sa panahon niya, ay hindi po nagre-report sa LGU. So wala pong turnover sa LGU na mga proyekto ng DPWH. So kumbaga, at the time nagsimula ito, maybe build up to the time na nadiskubre ng Pangulo, ay medyo hayahay ang buhay ng build at ng mga
taong nananamantala ng pondo ng bayan. Kung hindi pa nagkaroon ng inspeksyon ang Pangulo ay hindi makikita itong mga pagkukulang na ito at mga pang-aabuso na ito. So most probably, since hindi naman nagre-report ang DPWH sa local government, at yan po ngayon ay binago na po ng Pangulo, ayaw niya po ng ganyan. Kailangan meron pong say at meron pong turnover na magaganap from DPWH to the local government para ma-check bago ito mabayaran ng buo. So, hindi po natin matatawaran at ma-judge si Governor Daniel Fernando. Dahil malamang ay hindi talaga ito na ibibigay sa kanya ang mga detalye. Dahil nga, parang at the time, medyo ang DPWH ay kung ano lang ang sabihin ng mga panahon na yon ay hindi na pagbabawalan. So, at yun naman din ang ayaw ng Pangulo na mangyari. Muli. Yun ang pinakahuling tanong, Yusek. Back to you po. Maraming salamat. Abot kayang rental housing sa UPLB, unti-unti nang naisa sa katuparan sa ilalim ng Expanded 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. Alinsunod sa mithiin ng Pangulo na ilapit sa bawat Pilipino ang serbisyo ng gobyerno. Kahapon, August 24, ay sinimula na ang concrete pouring sa itinatayong rental housing units para sa mga constituents ng UP Los Baños. Pinangunahan ni SUD or DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang nasabing kaganapan kasama sina Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., UP President Angelo Jimenez at UPLB Chancellor Dr. Jose Camacho Jr. Nitong Marso lamang ginanap ang groundbreaking ceremony ng proyekto. Ilang buwan lang ang nakalipas ay full blast na ang construction nito. Ang nasabing proyekto ay may inisyal na 320 housing units para sa low-income employees and students ng UPLB at mga informal family settlers sa palibot ng universidad. Ang mabilis na progreso ng proyekto ay katibayan ng nagpapatuloy na kampanya ng pamahalaan upang maghatid na maayos at may dignidad na pabahay sa mga mamamayan. Bago tayo magtapos, tiwala ng investor sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. nananatiling mataas ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos makamit ng Pilipinas ang back-to-back credit rating affirmations mula sa dalawang nangungunang financial institutions sa mundo. Nitong August 21 lang ay binigyan ng rating and Investment Information Incorporated ng A investment grade rating ang Pilipinas. Sinundan naman ito kahapon, August 24, ng Moody's Corporation sa kanilang pagkumpirma sa Baa2 investment grade rating ng bansa. Ayon sa kalihim, 2 boto ito ng kumpiyansa sa Pilipinas. Makakatulong ang mataas na investment grade rating na gawing mas affordable at cost-effective ang paghiram or rather ng paghiram ng pondo. Para sa gobyerno, nangangahulugan ito ng mas mababang financing cost na siya namang makakatulong sa pagpapagawa ng mas maraming classroom, hospital, mga kalsada at ibang proyekto na direktang mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Sumabay naman ang magandang balita sa pagbaba ng poverty incidence sa bansa. Ayon sa datos ng PSA, mula 15.5% noong 2023 ay naging 9.7% na lamang ang poverty incidence rate noong 2025. Nangangahulugan lamang ito na aabot sa 6.5 million na mga Pilipino ang nakakaahon mula sa kahirapan. Naninindigan naman si Executive Secretary Recto na patuloy na pangangalagaan ng pamahalaan ang mga tagumpay na ito. Sa tulong ng pagpaparami ng mga investment na may dalang trabaho, pagtaas ng sweldo, pagpapababa ng gastusin at pagprotekta sa vulnerable families mula sa economic shocks.
lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagpupursigi at nagsusumikap sa sariling pag-angat at hindi gumagamit ng kapwa, makaligtas lang sa anomalyang kanyang ginawa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.